Kaya nga po ito mga bossing no, talagang nagiging tampulan na po ng ano si Cayetano, pang-aasar. Tingnan niyo po, pati po dito sila Ronald Llamas, siya na din po ang laging pinag-uusapan. Panoorin at pakinggan po natin ito. Peter Cayetano. Hindi ko na kayang magulat Easy lang. Nung isang araw, Ito, Alan Peter Cayetano. Game! Alan Peter Cayetano. Hindi ko na kayang magulat Easy lang. Nung isang araw, Anong ginawa? sabi niya, sila Marcoleta raw, sila Jinggoy, sila Mike Defensor ay mga political detainee. Naku po. Alam nyo, minsan, napapaisip ako sa kampo ng mga DDS. No? Kung talaga bang mangmang ang tingin nila sa mga Pilipino, na tipong sasabihin nila ng walang pakundangan na, etong mga ito ay mga political prisoner itong mga ito. Samantalang kada isa po sa atin, kada isang mamamayang Pilipino, kayang i-explain po kung bakit si Marcoleta nakakulong, di ba? O napa-OWAW na lang po si Ma'am Chris Rose. Si Marcoleta kaya nakakulong yan. Bakit? Dahil doon sa pag-amin niya ng 75 million na tinanggap niya galing doon sa kampo nila Mike Defensor. Kauna-unahan po na abogado na naipakulong ang kanyang sarili. Di ba? Sino pa? Si Defensor, sino pa? Yung mga iba, bakit may mga kaso? May explanation din po yan. Kaya mo yun, Doc? Kaya mo yun? Pinolitika sila. Dahil nung bata pa ako, iniidolo ko yung mga political detainees na yan Kaso ito si Rodante Marcoleta, hindi naman ho political detainee yan. No, hindi naman po dahil sa political kaya nakulong yan. Dahil doon sa pag-amin niya na siya ay tumanggap ng 75 million sa kapanahunan na siya ay congressman, no? At mahirapan po siyang patunayan yan na para ho yun sa kampanya dahil hindi niya naman isinulat sa kanyang sose. 0 ang sinulat niya sa kanyang sose. 0 contributor, no? Pero gumastos ng 120 million. Sila Nene Pimentel. Yun. Sila Sabi ni Ma'am Gloria Ramos, bumigay na daw. Mark, sabi ni Senator Lacson, talaga ba? Send nyo nga sa akin yun. No, gusto kong makita yung komento ni Senator Panfilo Lacson kay Cayetano na gano'n, bumigay na, napasubo na, wala na, no way out na, napasubo na. No, kinanti niya lang kasi si Lacson nung una. Hindi niya akalain na talagang mapapasubo siya. Di ba, Maribik Brasos, kinig lang po, magluluto po ako, sarapan mo ha. Minsan pag nadaan ako dyan sa inyo, makikikain ako ha. Mag-aambag naman ako ng pang soft drinks natin. Hindi, kapag linggo, okay lang mag soft drinks. Paminsan lang, para talagang kapag ka kumain ng sinigang na baka, no, na napakaraming gulay, tapos sinawsaw sa patis at sili. Ay, naku po, sabay dighay. Minsan pwedeng mag soft drinks. Wag lang lagi. Okay? Ninoy Aquino, Yun, no? detained. Sila Roger Posada, no? Sila Victor Corpus, na hanggang mamatay siya, kaibigan ko yan, no? Si Victor Corpus, etc. No, mararangal ito mga to, at talagang nag-alay ito ng mga buhay nila. Kay Marcoleta. Diyan kay si Jinggoy Estrada, kung bakit nakakulong mo, mga kababayan, dahil sabi ni Marcoleta, si Senator Jinggoy ligtas na. Sabi ni Bryce Hernandez, hindi pa naman daw ligtas. Kaya ayun, nandoon magkasama si Marcoleta at si Jinggoy Estrada. Napansin niyo yun? Sila yung nagliligtasan doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Naalala niyo? Si Senator, ligtas ka na, Senator Jinggoy. Yung pala silang dalawa ngayon nandoon sa kulungan, nasa Oblo, magkasama. Parehas hindi ligtas, mga bossing.
Ha? Right. Tama. Ito, di ba? Hindi ito nag-alay ng kanilang flood control projects, di ba? Aray. Oo. Kaya nung pinapakinggan ko itong si Alan Peter, no? Nang Uy, wag mo namang sabihin yan. Pinglak sa mana. Mag-Angelo Reyes. Yung si Cayetano. Si Angelo Reyes po kasi kasakasagsagan sa kalagitnaan nagbaril sa bunganga iyon eh. Di ba? Wag mo sabihin yung kay Peter Cayetano. Baka gawin. Oh. No, baka sundin ka niyan. Oh. Kalaiti ako. Dahil, pero mo, tawagin itong mga plunderers. Tawagin itong mga human traffickers. Patay. Tawagin itong nagtatago na may crimes against humanity na mga political detainees. Di ba? Kaya, Hindi, alos lahat naman ho yan, mga bossing. Lahat ho yan kaya natin ipaliwanag kung bakit po mga nakakulong iyan. Marcoleta, dahil nga doon sa pag-amin niya. Jinggoy Estrada, simulat sa pool pa lang kasama sa mga iniimbestigahan at nakikita. Meron pang CCTV, di ba, na isinama doon yung pagpasok nung kundi ako nagkakamali, staff daw di umano ni Jinggoy Estrada doon sa loob ng Senate. Oh. Musta na piluka ni Marcoleta? Nabasa ba sa pawis? Hindi natin alam. Alam natin, yung kinatitirikan daw po, o yung kwarto o yung pinagkukulangan daw po kay Marcoleta ay mainit daw ho. Sabi ni Joselito Villarino, oo nga, baka si Lustay mag-Angelo Reyes version to din. Sabi ni Marivic Braso, sir, punta ka dito sa Bataan. Hintay kita, Sir Mark. Daan ka po dito. Naku, mapapalaban tayo ng kainan dyan. No? Nakapunta na ako dyan sa Bataan. Nung dati ho, nasa Pilipinas ako, lang ako eh. Alam niyo yung extra doon sa mga pelikula. Sumasama ako doon sa mga sa mga pelikulang gano'n. Extra, no? Para may kitain. Si Vic Soto nandun. Encantad, okay ka Perico yata iyon. Nung nag-shooting kami diyan sa Bataan, doon napunta na ako diyan. Sabi ni Predelito o Wandasan, no, paanong political detainee si Peluca? Utot niya, protector siya ng kontraktor na sumabit. Isa pa ho yan. Talagang ipinagdidiinan ni Rodante Marcoleta na wag isole o hindi dapat magsole etong sila Diskaya. Mag-state witness lang. Bakit kailangan pa na magsoli ng pera? Ayaw talaga. Minsan napapaisip ako kada marirealize ko yun. Hindi kaya natatakot si Rodante Marcoleta na baka siya din magsole. No, baka siya din magsole nung campaign donor sa kanya ng mga Diskaya kung meron man. Kaya takot na takot na ipasole yung pera ng mga Diskaya o yung pera sa gobyerno.